Hello guys, good morning. I hope na okay kayo. So, ngayon, ano bang gagawin ko ngayon? Kasi may exam ako next week. Napapagod ng aking brain, pero work pa rin. So, anyway, gumawa ako ng video kasi may i-share ako sa iyo na experience ko dito sa ibang bansa. Ay may natutunan ako isang bagay na sobrang ganda. Experience ay yung pag-save ng mga botelya guys. Dito kasi sa Sweden guys, ang mga tao dito, pag bumibili sila ng mga like pa yung mga drinks, mga Coca-Cola, Sprite, alcohol na mga inumin, yung mga empty na mga bottle ay sinisave nila. Why? Why sinisave nila ang mga botelya? It's because guys, ay pwede kayong makapera sa mga botelya na sinisave nyo sa bahay. So, iyan ang ginagawa namin. Sinisave namin sa bahay yung mga bottle. So, sayang naman kung itatapon. Dito ko lang natutunan sa ibang bansa na may pera pala ang pagsisave ng mga botelya guys. So, totoo pala ang kasabihan na may pera sa basura guys. So, ito ang aming estilo guys sa pamilya namin. Pag bumibili kami ng mga inumin, like mga Coca-Cola, mga alcohol, yung mga empty bottle guys ay sinisave namin at iniipon namin. Kung na puno na siya guys, so pwede na namin siyang dalhin sa store kung saan store na may machine. So, dun sa machine guys ay sinascan yung mga botelya, kung ilan yung mga metal na botelya, ilan yung mga plastic na botelya. So, iyon ang pinakount ng machine. And may tatak din sa side sa botelya, ilang kroner ang worth sa botelya. So, ipapakita ko sa inyo. Mayroon kami dito. So, ito guys. So, ito guys. So, nakikita ninyo. Ito yung sinisave namin sa bahay pag mibili kami ng inumin guys. So, makikita ninyo iba-iba ang inumin dito. Dito guys, makikita niyo dito sa sa gilid sa botelya na mayroong nakalagay na 1 crown. Isang plastic na botelya ay nagkakahalaga ng 1 crown guys. Pag malaki naman siya guys ay 2 crown. At yung namang metal guys dito is 1 crown. So, 1 crown or 2 crown lang ang nakalagay sa mga botelya guys. And then, may ibang mga botelya guys na sinascan namin sa machine. Kadimpindi din sa machine kung anong botelya ang ina-accept nila guys. So, hindi nila i-accept yung mga, ano bang tawag ito, glass na bottle guys ha. So, hindi yung counted guys. So, yun na guys, pinakita ko sa inyo yung mga iniipon namin dito sa bahay. So, puno na yun, so dadalhin namin yun sa store. So, dito sa ibang bansa guys, ang ibang mga store guys ay hindi lahat na mga botelya ay na-accept nila. Sa iba't depende sa mga store kung saan may sinascan yung mga botelya. Kasi minsan, ang machine guys, example, ayaw niya i-accept yung Zingo guys. So, hindi ililuwa yon sa machine guys. So, ang dapat mong gawin, kasi hindi ina-access sa machine, side sa machine, mayroon silang basura, doon mo itatapon yung botelya. Huwag mo itapon kung saan saan kasi dito kasi sa Sweden ay stricto sila sa kalinisan. Sa machine guys, makikita mo yung ilan yung mga metal na botelya or ilan yung mga plastic na botelya, and then yung kroner kung nagka-count kasi yung machine. Every time na na-scan yung bote, nandun kagad yung nagka-count yung machine o magkano makukuha mo. And then, may dalang option guys. Isang option guys, kung ayaw mong i-click yung total yung, kasi hindi pera makukuha namin kasi makuha namin resibo guys para ipakita sa cashier. May dalawang option guys kung gusto mong ibigay sa charity ay yung pera, or pangalawa, i-click mo yung portal ni para bumili ka kung ano nung gusto mong bilhin sa tindahan. Yun lang. So, sobrang ganda guys. I hope na mayroon din sa Pinas ba, no? So, mas maganda kung ganito, mayroon tayong mga sistemang ganito sa magkatulad din sa Europe guys.
Hindi lang sa Sweden guys, meron sa Norway, sa ibang mga party sa bansa sa Europe. So, sobrang ganda guys. And, ang pinakamaganda nito ay nakatutulong ka sa pag-save ng Mother Earth. Yun lang. And may ipakita ko sa yung video guys. Ito guys. Ngayong araw na ito ay pumunta kami sa tindahan kasi kailangan namin mag-scan ng empty bottle kasama yung panganay kong anak kasi nag-demand siya na gusto niyang bumili ng chocolate sa loob ng tindahan. So before that ay nag-scan muna kami ng mga empty bottles sa scanner machine. So, yan ang pinakamaganda dito kasi may pera sa pag-recycle ng mga empty bottle at yung anak ko wala sa mood pero mayroon siyang 13 crowns. So, i-click natin yan at lalabas ang resibo kung saan ibibigay sa cashier. And the next day, pumunta kami sa malaking store dito sa amin at sinaskan yung mga bote na kinukulik ng mga anak namin sa bahay. Sobrang excited ng dalawa namin mga anak na mag-scan ng mga bote sa machine. And syempre, excited nilang malaman kung magkano ang makukuha nila bawat isa sa mga bote na kinukulik nila sa bahay. Ang pinakamaganda dito ay may natutunan sila sa pagkulik ng mga bote. Number 1, ang pagtutulong sa pag-save na environment. Number 2, ay may pera pala sa pagkukulik ng mga bote. So, ito yung kagandahan dito sa Europa guys. I hope na meron din sa Pinas. So, 34 yung sa panganay namin na makuha pero hindi pa siya tapos. At yung bunso namin ay meron siyang 51. Nakikita nyo sa front guys. And after that guys, if returning ang labas ay resibo. Ipakita nyo sa cashier, pangbayad sa mga binibili nyo sa store. So, yun lang guys. Ang mga information dito na sistema dito sa Europe. So, ito yung nakuha namin. Thank you sa pag-watching. See you next time. Bye-bye!